in your heart. Whenever you are troubled, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, in faith to understand. You will find happiness, and you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. We won't let you down. We're a smile, not a frown, and walk with faith in your heart, and walk with faith in your heart. Amen. Kakabayatan nga magkipagpagnatayo kini Apo Dios kakabsat ang pagdakuma DJ natibkar nga pangmati tayo manadayaw iti Dios. Amen. Dawatag na tamakdal tayo amin katukradin nyo dagiti Biblayo iti Luke chapter 8. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Salita ng pagbasa natin. Basahin ko sa verse 1. Kayo ang susunod. Pero mag-slide muna ako. Chapter 8, verse. Chapter 8 verses 43 to 40? 43 to 48. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Basahin ko yung verse 43 tapos kayo ang 44. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could help her. She came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue ceased. Who touched me? Jesus asked. When they all denied, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Jesus said, Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. Then the woman, saying that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. And he said unto her, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole good. God bless us. Lord, manakabalin nga Diyos Apo, agyaman kami Apo, iti dahil pinagundaway, agyaman kami Apo, ang nalpasan nga naibasa, dahil ito yung asasom, dawatin mi Apo, ti panikikadam, iti nagtitingaan, tunggal may sa kada kami, luktang, dahil iti panakaawat ni nga ni Espirituan, tapno niti kansa, dahil ito yung asawang Apis, nga may lawak, ti nagtitingaan mi Apo, kat maawatan ka di tunggal may sa kada kami Apo Diyos, kat pagbiyagan mi kabayantan nga makipagpag na kami kan, kadawatin Apo, ti persensyam, ti panakabalin ti Espiritu Santo, misang mangidalan, ti anak mo Apo, nga nagtakder, ti likudan, ti pulpitum Apo, bigbigag Apo, ti kinatawag, ti dasangwanam, nga awan mabalinak, nga awan kay ti biyag po Diyos, nga magyaman aktasika ti Diyos, nga paggapuan, dagiti suamin nga banbanag, katuwa po dawatik ti panakay kadami, ti nagtitingaan mi, at trabaho, kakot magikatugaw pa, ti tunggal may sang, itinaga na sustinawat po amin digitoy. Amen. The title of our message for today is The Woman of Faith. Sinong woman of faith sa inyo? Amen. Amen. Woman of faith. Na ang passage na binasa natin is tungkol sa isang babae that had been subject bleeding for 12 years. Sabi sa binasa natin. At sa panahong ito mga kapatid, wala siyang hinangad kundi gumaling sa kanyang karamdaman. At mabasa sa Mark chapter 5 verse 26, sabi dito na she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Nga kabayatan nga aglabas digital daw kakabsat nga nabusbus
pupusnan dagiti so amin nga sa likwana nga agpapaagas nga makmapan kadagiti nagduduma nga doktor. Andyan siguro pa yung mga doktor wakwak, baka pinuntahan pa niya mga doctor of medicine, pinuntahan niya sa kagustuhang gumaling sa kanyang karamdaman, mga kapatid. At sa istorya ng buhay ng babae na ito, may mga bagay tayong makita dito that we must consider o dapat nating iisipin na sa ating mga buhay. Una is ang kanyang desire. Ang kanyang desire. Nabasa natin na dahil lalong lumala ang kalagayan o karamdaman ng babaeng ito, siguro sabi na niya sa sarili niya na bahala na kung mamatay na siya, di ba? Siyempre wala na siyang pag-asa, napuntahan na niya lahat ng mga klase ng doktor pero hindi pa rin siya gumaling, pero lalong lumala, sabi ng binasa natin. Kaya by that time, sabi niya siguro sa kanyang sarili na bahala na kung mamatay na siya, that's it. Tanggapin na lang niya. Ano? But one day, she heard about Jesus. At siguro, hindi na sa araw na yun narinig ang pangalan ni Jesus. Siguro dati na niyang naririnig ang tungkol kay Jesus, na siya'y nagpapagaling sa mga may sakit at siya'y gumagawa ng mga milagro. And by that time na narinig niya ang pangalan ni Jesus, she desired one thing. Ano yung anya di dyan inarigagayan nakakabsat? She desired one thing. She desired to touch the clothes of Jesus. Dahil sabi niya sa kanyang sarili, if I just touch His clothes, I will be healed. Tinarigagayan na nga masagid, dahil pagan-anay ni Apo Jesus. Takunanan no masagid ko lang kumauray no dahil laylayan tibado ni Apo Jesus, maagasan akon. Imagine that faith, no? Itibiyang tayo nga agserserbi kini Apo Dios kakabsat. Alam natin na may 7 araw sa isang linggo, right? At ang 6 na araw ay para sa ating mga para sa ating mga pansariling buhay. At ang isang araw ay para sa ating Panginoong Diyos to spend our time fellowshipping with Him. Fellowship with others, fellowship with the presence of God, fellowshipping with God. At dyan kanta dagiti ubing ko na, adda Lunes, adda Martes, adda Miyerkules, adda Huwebes, adda Sabado, adda Domingo. I went. Adda Sabado. Adda Sabado, inimngal daw pa nagtrabaho. Tapos adda dyan tuloy na nagtrabaho ka iti Domingo, naagong ka. Nagtrabaho tayo kanong iti Domingo kat naagom tayo. No, apoy nga kuna na nga naagom tayo, nagtrabaho tayo iti Domingo. Kasi dapat ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon lang. Yeah? Pag na natin kunin yung araw na para sa Panginoon, na para sa ating mga sarili. Kaya hindi lang pala ari-arian, di maaguman. Yeah? Uray pagyam di gundaway tayo ngagdayaw, agserbi kini Apo Dios. Isungasan tayo ngagaguman, di maipahay kini Apo Dios. Amen? Ngal daw ti Domingo, umataw dito yung agdayaw, agserbi kini Apo Dios. Amen? Amen. Pagdating ng linggo, lahat tayo ay dadalo sa isang gawain. At sa pag-attend natin ng gawain tuwing linggo, ano ang desire ng ating mga puso? Nasa pag-attend natin ng gawain tuwing linggo, meron sanang desire ang ating mga puso, kakabsat. O di kaya punta lang ba tayo sa church na magsimba dahil nakasanayan na? Or punta lang ba tayo sa church para magpakita at kumita? Ganun ba ang desire ng mga puso natin tuwing pupunta tayo sa loob ng simbahan? No. Di ba nakigimong kakabsat kit saan ko mga paratong palbili? Amen? Saan ko mga paratong palbilin, gabuno ko na dadya ko, tumay kan makigimong ko, tumay agpaisungon, dadya puso na adayo kini Apo Diyos. Pero ang pag-attend natin sa isang gawain, mga kapatid, tuwing linggo, ay mayroon sana tayong desire
sa ating mga puso na hipuin ng Diyos. Amen? Meron sana tayong desire sa ating mga puso na katagpuin ng Panginoong Diyos. Meron sana tayong desire na hipuin tayo ng Panginoong Diyos at maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. At maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa kanyang pagkilos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At maramdaman natin ang kagalakan despite of our struggle. Diba? Kahit marami tayong problema, kung totoo yung pagsamba natin sa Diyos, maramdaman natin ang kagalakan sa ating mga puso. Maramdaman natin ang kapayapaan sa ating mga puso. Kahit kaliwat kanan yung mga problema natin regarding sa financial, sa family o kung ano-ano pa man. Pero kung totoo ang hangarin natin pagpasok natin sa loob ng simbahan, maramdaman natin ang kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Amen. Meron kasi yung mga mananampalataya na sabi nila, pero de los buenos wala dito, ha? Makigim mga klakit di ustong. Mayroon kasing mga ganung sabi niya, pero mga kapatid, I want to remind everyone na mahalaga na maramdaman natin ang pagkilos ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Mahalaga na maramdaman natin ang hipo ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At mahalaga na maramdaman natin ang paglago sa buhay nating espiritual. Kumusta ang buhay mo espiritual? Hindi na ba umaagos, na stagnant na ba, o lumalago pa rin? Ha? Tapno saan ko mga datayo di dyan Kristiyano nga kastoy lata. Amawatan nyo di ay? Kumusta kan sister? Kumusta ti pa nagservim kini Apo Diyos? Kastoy lata. Awan ti pa nagdakkel. Awan ti pa nagprogreso. Kastoy lata. Which is saan ko mga kasjay kakabsat ti kasasaad tayo. Ngam numakumusta tayo. At dako maisim ka dagitingiwat tayo nga manggigabaga. Nga babaon ti parabor ni Apo Diyos. Lumakdakkelak iti pa nagserbi iti Apo. Amen? Kasjay kumati sungbat tayo kakabsat no adagdamag no kumustan ti pa nagserbi tayo kini Apo Diyos. Saan kumanga ti sungbat tayo kat kastoy lata. Yeah? Kastoy lata stagnant. Nakutilibon. Nabonsayo na anin nga dumakkel. Ngam babaan ti parabor ni Apo Diyos. Dumakkel kayo iti panag survey. Kaya hindi sana mawala ang desire ng mga puso natin to touch God always, and God will touch us in return. May kanta sabi niya, if we draw near to Him, He will draw near to us. Ngano masidag tayo kini Apo Diyos, o masidagmat kanya tayo. Iso nga saan kumanga mapukaw, di tarigagay ti pusong kintarigagay ti puso. Nga masidag ka, mas asidag kini Apo Diyos. Kat ijay ni Apo Diyos, o masidag ka na tayo madaydayaw iti Apo. Kat na makita ni Apo Diyos nga hanmon nga kabailan ti problema. Ti duwa nga ima ni Apo Diyos nga manakabalin, batakon na ka madaydayaw iti Apo. Iso nga amo ni Apo Diyos ti kasasad tunggal maysa. Amuna di panggap iti puso ti tunggal maysa kakabsat. Nga urean yaman nga sitwasyon ti sangsangun tayo. Awan ti makalapod iti panagtrabaho ni Apo Diyos iti biyag tayo madaydayaw iti Diyos. Katulad sana tayo ng babae na ito, na kahit nanghihina na siya, parang ang yung last na strength niya ay ginamit niya para hipuin ang damit ni Kristo. Nang sa ganun, yung desire niya na gumaling at doon naramdaman niya ang paggaling dahil sa paghipo niya sa damit ni Jesus. Amen? Pangalawa na makita natin dito is her hope, yung kanyang pag-asa. Binabasa natin kanina that when she heard about Jesus, nagkaroon siya ng pag-asa. Kumbaga, ikadiso na iti maudi nga namnama. Maudi nga namnamanan ni Apo Jesus.
Isu nga DJ maudi nga namnamanan sa nakayat nga paluspusan. Isu nga uray ka sa kapsot DJ physical nga bagina. Tas syempre, imagine mo ta 12 years nga agbulbulos iti dara na. Napuntaan namin nga doktor awan pinakaagas. Isu ako na babaan iti maudi nga pigsa na sinagid na ni Apo Dios. Mabalin nga tinapasaran na idi nga makisiksiksik kadagiti tao tako natin binasa ti yung akastaunay aduti tao nga nakapalibot kini Apo Jesus. Yung sana nga inkinkina ti kinaaduti tao. Inpursigi na ti simlugsag kadagiti tao. Ayat na lang nga makasidag kini Apo Jesus. Kaya iti binasa iti verse 44 ko na she came up behind him and touched the edge of his cloak and immediately her bleeding stopped. Amen. Nga iti panang sagid na iti laylayang tibado ni Apo Jesus. Nagsardang dayjay panagbulos iti dara na manaydayaw iti Apo. Iti biyag tayo sa buhay nating individual. May sari-sarili tayong problema. May kanya-kanya tayong problema. Sabi ko nga nung lesson din na patay lang ang walang problema, di mo ba? Patay lang ang walang problema. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, mga pagsubok, hirap at kaguluhan sa mundo na ito. Maaring meron tayong pinagdadaanan sa ating pamilya, meron tayong pinagdadaanan sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan, sa mga negosyo, sa mga business, sa mga ari-arian. Amen? Pero katulad ng babae na ito, anumang sitwasyon meron tayo, anumang sitwasyon ang haharapin natin, ang pag-asa ay tanging kay Jesus lang natin matagpuan. Amen? Ang pag-asa ay kay Jesus lang natin matagpuan, hindi sa kayamanan, hindi sa galing, hindi sa talino, hindi sa kasikatan o ano paman. Only to God we can find hope. Amen. Totoo na masakit sa damdamin na agawan ka ng pag-aari, di po ba? Kahit nga asawa, agawin pa rin. Pag-aari mo yun, asawa mo yun. Pero inagaw, masakit yun, di ba? Masakit na maagawan tayo ng pag-aari, mga lupa, mga bahay, o kung ano-ano. Lalo na kapag yung mga lupa ay pinaghirapan ng ating mga magulang. Kaya sa totoo lang na-experience ko na rin ito. Alam ni Michelle yung story nito doon sa bahay namin. Kasi may second cousin ako na nung nag-asawa siya, wala siyang pagtayuan ng bahay. So medyo malawak doon sa tabi ng bahay namin. So pinahintulutan ng mga magulang ko na doon sila magpatayo. At the end, mayroong mga kasulatan na ginawa na napirmahan, ganyan. Pero nung i-follow up na kung kumusta na yun, wala na, patayan na yung nagpatayo doon. Kaya lumaban yung ate ko, talagang kasi na-touch yung ego niya kasi yung sabi nung nagpatayo doon, kahit patayan, lalaban sila ang liwaliwanag na sa amin ang lupa na yun. Alam ng mga taga-doon sa amin. Yeah? Pero sabi ko sa ate ko, tapos meron silang ipinakita na pinirmahan daw ng tatay ko. Pero nung tatay ko, hindi naman niya aminin na wala daw siyang pinirmahan. So, plano ng asawa ko na dahil sa iwan ko kung saan nilang dadahil para i-prove kung totoong pirma ng tatay ko yun. Yun nga lang, nag-boom na yung COVID. Kaya hindi nangyari. Nung last year lang siya. Pero sabi ko sa ate ko, tinawagan ko ng ate ko, wag nyo lang, hayaan nyo na sa kanila na yun. Ano lang yan. Kasi lang ngayon na, sanikwa lang dahil at isanikwa kaya masapulan. Yeah? Isanikwa at masapulan. Iso ako nakat. Paibaan nyo na handa nga intern, handa nga isubli. Paibaan nyo ta bagidan. Siguro, naragsak da nga mang tagikwa dyan. In the first place, handa nga bagi siya kay tinag-message ijay kapidwa ka nagpakaas nga punak nga manang punak naka-stable mo tinagi anak na nga nagi-asawa kaya nagi-anak ko pagbabasit na pa so baka mo tin mabalinda nga isubli ko madiyay pero kaano nag-reply lagi nga punak na ano so ako na ni manang apay nga tatamlain baga data na ibarbarang kay pa ito ngani Shakti naungtan ngam jay pusok talaga haang ko kayat di sanikwa nga
ado-ado ti issue na. Nung handa nga ito, well, kamanggaw ako nang nakasya tituladan yung kakabsat nga the issue na iti dagdaga. Kahit ko lang may pagkita nga tinamnama tayo dito'y kat ni Apo Diyos niya. Ninamnama tayo dito'y kat ni Apo Diyos. Dagiti man tattao kat sa anda nga aminon, wano sa anda nga makita di chay kinapudno. Nisunod na kinbagi ijay may sa nga pasad, ngam ni Apo Diyos amuna. Ni Apo Diyos amuna. Isu nga encourage ko tong gagmay sa kadatayo. Ulitek na ko na, and God is our hope. Tuladon tayo kumadijay kararag ni Jabez. Amoy ni Jabez iti 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Nagmete ito nga prayer ni Jabez kakapsat. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Amen. Amen. Nagpindas na ito nga kararag ni Jabez kakabsat nga kunana, bendisyonan nak Apo Dios kat palawang tibudden ko, palawang titiruturyok. Iso nga no, da mga ako, iti dagdagayo kararag ito at paadgun pa ni Apo Dios iti dagayo. Amen? Pay kararag ito paadgun ni Apo Dios kas ti kararag ni Jabez nga palawang na da teritoryo na kat palawang kuman ni Apo Dios, paadwan kuman ni Apo Dios. Dagiti san sa likwa tayo madaydayaw iti Apo. Sinagot ng Diyos ang kahilingan ni Jabez. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid, na kahit isang segundo hindi siya natulog. Alam niya kung ano ang kailangan ng bawat isa. Alam niya kung ano ang problema ng bawat isa. Alam niya kung ano ang sitwasyon ng bawat isa. But we need to put our trust in Him. Amen? Amen. Dapat lang tayong magtiwala sa Kanya. And we need to put our hope in Him. Katulad ng babae na ito, ibinigay niya ang kanyang pag-asa sa Panginoong Diyos. At dito niya napatunayan kung gaano kadakila si Kristo na Panginoon ng ating mga buhay. God is only our hope in this sinful world. Siya lang ang pag-asa ng buhay ng bawat isa. Kaya huwag tayong magdepende sa kung anong mayroon tayo. Magdepende tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Pangatlo na makita natin sa buhay ng babae na ito is Jesus recognized the faith of the woman. Nung nahipo ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus, her bleeding stopped immediately. At dahil crowded ang mga tao, walang nakapansin doon sa paghipo ng babae sa damit ni Jesus. Pero alam ni Jesus na may humipo sa kanyang damit. Kaya sabi niya, "He'll touch me." Sinong humipo sa akin. Pero walang umamin sa mga tao na nakapalibot sa kanya. Kaya sabi ni Pedro, "Master, the people are crowding and pressing against you." Tapos tatanungin mo kung touch me. Alam mo yung binabasa ko ito, natawa ako kay Pedro. Pero wala doon sa binasa natin, doon sa Mark, nandun siya. Doon sa Mark. Natatawa ako, itong Pedro pasaway. Niya, pabalang siya sumagot. Buti na lang at hindi siya. May pagkahat-tempered. Ano? Kaya may pagkahat-tempered. Kaya naalala ko nung inaresto si Jesus at tinagpas na nila pa yung DJ. May isang soldado. Ay, may isip makamang-bas-basa. Ito, pasalit talaga natin nga Pedro niya. High blood. Gagam sa isawahatay ko mga high blood. Sa tayo nga paling nga pasaway. Ang nunadakon ko nakatan siya nga sumugat ipabalang. Yan. Kung touch me, sabi ni Jesus, ang daming tao nakapalibot sa'yo, tapos tatanungin mo kung sino humipos sa'yo. Diba? Nakakatawa na. Pero sabi ulit ni Jesus, "Someone touch me. I know that power has gone out from me." Pero alam ni Jesus kung sino yung humipos sa kanya. Tinanong lang niya yon. And his eyes, in his eyes was directly to the woman. Yeah? Alam niya na ang babae ang humipos sa kanya, pero hindi niya diretsahan na
sinabi. Yung mata niya nakadiretso doon sa babae at dahil hindi na makalusot yung babae, sabi sa binasa natin, lumapit siya kay Jesus na nanginginig at lumuhod sa paanan niya at ipinagtapat niya ang totoong rason kung bakit niya ginawa yun. At kung anong nangyari after she touched his clothes, that she received healing at that very moment. And verse 48, the last verse na binasa natin, Jesus said to her, "Daughter, your faith has held you. Go in peace." Makita natin dito that Jesus recognized the faith of this woman na kaya niya natanggap ang kagalingan ay dahil sa kanyang dakilang pananampalataya at dahil sa pananampalataya niya, she experienced the miracle of God in divine healing at that very moment. Amen. Na-experience niya, napadasan natin milagro ni Apo Diyos. Kat dato nga naagasan, itinaryusan nga pan nakaagas madaydayaw iti Apo. Nagpintas nga ma-experience siya tayo kakapsan. Diyay maagasan tayo, itinaryusan nga pan nakaagas. Nagpintas nga mapadasan tayo, nga ti pan nakaagas tayo kat babaan, itinaryusan nga pan nakaagas. Kat nuapay nga na-experience siya dahil nga babae ti milagro ni Apo Diyos. Gapo, ijay kinadakal iti pamati na madaydayaw iti Apo. Gapo, tadajay pamati na kat awan ti laok na nga panagduadwa. Ngam dajay pamati na kat 100% awan surok, awan kurang na. Madaydayaw iti Apo. Kumusta iti kasasad ti tunggal maysa kadatoy iti dahil ti nga gundaway. No kas pagarigan tagda ni Apo Dios ni Apo Jesus ti tasangwanam. Kat damagan na ken ka. Anak ko, kumusta ti pamatim? Kumusta ti panagserbim kanya? Anyat sa saadak di tapusom. Anyat isumbat tayo kakapsat. Ti pamatim bakit kas kadakkel, iti pamati daytoy nga babae. Wano ti pamatim kat 50-50. Wano ti pamatim kat narigatan nga makalungaw. Addan nga makalkaluban gapo kadagiti nagduduma nga paspasamak iti daytoy nga lubong. Wano ti pamatim kat awana nagsipot ta nakita mo ti makit-kita mon. Kadagiti problema iti daytoy nga biyag. Kumusta ti pamati tayo kakabsat? Kumusta ti panagserbi tayo kini Apo Dios? Apoy bawon no kas nan kalamiis iti ice. Apoy pala ang bawon no kas kalamiisan iti yalo. Han kung amot kasasaad itong galmay sa kananda yung ni Apo Jesus amuna. Amuna ti kasasaad itong galmay sa iti panagserbi tayo ken kuana. Ngam kas encourage ko iti tunggal may sa iti dahi tingal daw. Iti pamati tayo kuma. Ket kas iti kadakkel. Iti pamati dahi tuwing nga babae. Amen. Nga saan nga nailanan iti nasantuan nga surat. No dahi tuwing nga babae ket may nga Kristiyano wennohaan. Ngam idinanggag na itinaga ni Apo Jesus. Masagit ko la kuma di laylayan ti bado na mapaimbag. Umimbaga ko. Nagdakkel ti pamati daytoy nga babae. Isu nga kabayatan nga agserserbite kini Apo Dios kakabsat. At dako mati encouragement at dako mati inspirasyon nga maalat tayo, mapulot tayo iti biyag daytoy nga babae. At dako maiti pabilid kanya tayo iti istorya daytoy nga babae kakabsat. That while we are walking with God, ang hangarin sana natin lagi sa ating Panginoong Diyos ay hipuin, makapiling ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Nga titarigagay kumatipuso tayo makankanayon kakabsat. Isuday jay makadin na tayo ni Apo Jesus. Babaan iti presensya na. Babaan iti panagtrabaho ti Espiritu Santo na. That in our whole life, we put our hope in Him. Hope that He can able to resolve all our problems and hardships in this life that we encounter. Awan ti mabalinan tayo nga mga resolbar kadagiti amin nga problema. No saan tayo nga pumamang kini Apo Dios. Tawan tinarigat kini Apo Dios kakabsat. Amin nga ba nagkabailan na nga
aramiden. Kunana nga ti Diyos tayo, kat awan tinarigat ken kuana kunana ti Jeremias. Our God is a limitless God. Dagiti mabalin tayo nga aramiden ket limitado. Nya? Ngam ti aramiden ni Apo Dios, awan limitasyon na. Isu nga ti panagserbi tayo, iti biyag tayo, itud tayo, katagtalit tayo, ti pamati tayo kuma, ket saan nga magaraw. That our faith is getting bigger, that our faith is getting stronger, and that our faith will never be shaken. Nga dagiti pamati ko matutunggal may sakit saan nga magaraw. Nga uray kasunod kadakkel ti bagyo nga umay kanya tayo. Ngam day ta nga pamati at da kumalat kakada tayo. Katibiyag tayo at da nga istidi kini Apo Dios. Saan tayo tupulos nga magaraw. No ti pamati tayo. Ket kas kadakkel ti pamati daytoy nga babae madaydayaw iti Dios. Nga dayta ko mga pamati ket ti pundasyon na katawan sa bali no ni Apo. No saan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. Ket no ni Apo Jesus ti pundasyon ti pamati tayo. Saan tayo tupulos nga magaraw. Saan kumanga iti tao ti pangipundaran tayo iti pamati tayo. At dagamin dagiti Kristiyano nga no nagkapoy dahil pa nagserbi kat papasulon da di kapsatda. Pabasulon da di kadwada nga gimgimong. Ningamin kas dyan makapa-discourage ti aramid na. Diba da di kiti kakas dyan? Ningamin pastor kastoy kas dyan. No, ti pamati tayo kumakot saan nyo nakapupos iti tao. Ngam ti pamati tayo kat nakapupos kini Apo Dios. Kat do day tao nga pamati kat nakasentro kini Apo Dios.